Sir Eric, magandang umaga po, Sir Eric. Magandang umaga po, Manong Ted, DJ Chacha, at sa mga kakakinig po ng inyong programa. Salamat po Magandang at umaga. sorry po sa sa internet interruption. Go ahead siya, straight kagad tayo. Good morning po, Sir Eric. Para po sa inyo, anong naging basa ninyo sa naging sona po ng Pangulo kahapon? Yung naging tono niya at lalo na po yung laman ng kanyang sona. Unang-una po yung kanyang tono pagpapakumbaba. So una ho kaagad na bungad ng ating Pangulo ay yung na-acknowledge niya kung bakit natalo yung kanyang mga ticket o yung kanyang ticket dahil yun nga yung dalawang bagay na sinabi niya, kulang pa at pagbubutihin pa yung serbisyo. So na-acknowledge niya at tanggap niya yung kakulangan ng kanyang administrasyon kung bakit naging ganun yung resulta ng gobyerno. Kaya kung titignan ninyo yung framing ng kanyang sona ay parang nakikipag-usap siya sa ating taong bayan at gumamit siya. Magandang observation yung kanina, DJ Chacha, na kung saan kalimitan o halos buo ng kanyang sona ay diretsong Tagalog na it seems na nakikipag-communicate siya sa ating taong bayan o sa mga Filipino people. Secondly, kung mapapansin din natin, nag-focus siya dahil dun sa kakulangan ng kanyang administrasyon. Ang framing ng kanyang sona ay nakapokus sa mga social services. Nandyan lalo na yung pagbibigay niya ng tatlong mahalagang gabay tungkol sa energy, education at saka economy. Pero yun nga, medyo nabitin tayo kasi may mga ibang mahalagang aksyon o parte na hindi nabanggit tulad ng pagpapasaraba dun sa mga illegal gambling. Of course, ang daming tao din na naghahanap ng issue pagdating sa reconciliation na may nabanggit siya tungkol sa mga Duterte. Pero ako personally, alam ko or na-anticipate ko ng hindi magbubukas ng kahit na anong usapin sa politika. At ang pinakamagandang parte, tingin ko ng SONA, ay yung pagpapanagot tungkol doon sa flood control program. Pero tingin ko ito ay kulang din kasi dapat hindi lang flood control program. Any other infrastructure project na dapat mas maging mabusisi at ano ang mekanismo ng ating gobyerno para mas maging transparent at mas mabusisi din ng pangkaraniwang taong bayan ang budget ng ating pamahalaan. Okay. Simulan po natin dun sa unang binanggit nyo kanina. You were talking about at least nagkaroon ng pag-amin sa Pangulo sa naging pagkukulang po nila dito sa nagdaang 3 taon ng kanila pong panunungkulan na naging dahilan nga din po kung bakit hindi nanalo yung ilang dinala ng administrasyon this last senatorial elections. Pero may iba pa ba na sana ay binanggit din ng Pangulo sa mga bagay na hindi natupad o naging pagkukulang po ng kanyang administrasyon? Aside from yung binanggit niyo po ngayon na parang medyo generic yung sinabing kulang pa. Sana ba mas naging po siya, mas naging kumbaga binulsay na niya? Anong pagkukulang yan, President Marcos Jr. na sinasabi ninyo? Opo. Well, of course, mas ma-appreciate natin kung mas specific. Pero yung tenor kasi at saka kung reading between the lines, yun na yun. Parang kumbaga hindi na kinakailangan pang i-elaborate. Pero kung reading between the lines dun sa framing ng kanyang pagkakasabi at saka yung tenor nung mga pahayag niya ay yun na yun. Syempre mas ma-appreciate natin na mas specific siya. Pero well, nagulat ako at nagulat marahil ang karamihan dun din sa mga observers at saka nag-aanalisa na pagpapakumbaba ang unang tono ng ating presidente. So para sa inyo, okay na po yun na hindi masyadong specific. On the flood control projects na nabanggit ng Pangulong Marcos Jr., nasabi nyo nga sana po nabanggit din yung iba pang mga issue na may korupsyon, hindi lang specific dun sa flood control projects. Sir, gaano po kaimportante na sinama po yun ng Pangulong Marcos Jr. at gaano kahalaga na talagang gawin niya yung pagpapanagot dito po sa mga taong sangkot? At gaano katagal dapat bago ang aksyon para makita po yan ng bayan? Alam nyo, DJ Chacha, napakahalaga niyan kasi emotional na yung taong bayan. Kasi una sa lahat, yung news at saka various social media platforms at nandyan na inalalathala na
ano nangyari dun sa bilyong-bilyong piso na nakalaan sa budget pagdating sa flood control? Halos lahat ng buong parte ng Metro Manila at mga major provinces ay nalubog sa baha. So ang isang katanungan diyan ay saan napunta ang pondo? So may halong emosyon dahil lalo na DJ Chacha, ang pinaka-apektado dito ay yung mga middle class o yung mga manggagawa na kung saan nagsusumikap araw-araw, yung hassle papunta sa trabaho na everyone is actually affected by this. So, yun medyo napawi yung emosyon ng ating mga kababayan kasi may acknowledgement dun sa kanyang kakulangan at meron siyang balak gawin patungkol dito sa flood control program na ito. Pero bagamat ang pahayag na ito ay pahayag lamang, ang mahalaga dito, DJ Chacha, ay may mapanagot na mga individual o may mga opisyal na kung saan napakataas dapat at magkaroon dapat talaga ng accountability po pagdating dito sa ganitong klaseng usapin. Dito tingin ko makakapag-bounce back ang Pangulo kapag may napanagot talagang mga opisyal. Tandaan natin, DJ Chacha, kumbaga ito ning ikatlo na inaantay ng mga Pilipino sa kanyang liderato at how decisive he will be as a president. Una, mabalikan lang natin, nagbanggit siya na ayaw niya ng impeachment pero itinuloy pa rin din yung impeachment. Mm-mm. Ikalawa, nagkaroon ng pagkakataon na kung saan sinasabi niya na may great reset o reboot sa kanyang gabinete pero nagtaka ang lahat. Mm-mm. Parang tila dalawa lamang yung napalitan doon at nanatili pa rin din yung iba. Ngayon, ikatlo, susubukan ang kanyang liderato at gaano ka-firm ang Pangulo dito na talagang meron ba talagang mapapanagot at may mga gugulong ba talaga na ulo at individual na responsable sa pagkakabaha ito. So kumbaga, yung nangyari kahapon dun sa naging speech niya about sa pagpapanagot dun sa mga sangkot, sa anomalya sa flood control projects, dapat gawin niya ASAP kasi medyo hindi na naniniwala yung tao dun sa mga previous na pahayag ng ating Pangulo. Opo, ang tingin ko napakahalaga na dapat po magpatotoo. Gaano din kabilis ito, lalo na DJ Chacha, tandaan natin, infrastructure ito. So hindi natin mararamdaman kaagad yung epekto nito sa susunod na 2 o 3 taon. Mamumuhunan tayo dito ng paggawa dahil alam naman natin kung gaano din kabagal yung infrastruktura. At maganda rin din sana ito, DJ Chacha, na panawagan at wake-up call sa ating gobyerno na kung saan gumawa na sana ng isang plano na hindi nagkakanya-kanya. Alam nyo, ang pinakapunot dulo dito ng sanhi ng problema ito is nagkakanya-kanya kasi yung mga stakeholders tulad ng LGU, MMDA, syempre isama mo pa dyan yung DPWH, walang grand plan kaya naging resulta ito. So, form part ito ng tingin ko mekanismo na dapat din tignan na magkaroon ng magandang latag ang pamahalaan na once and for all, paano ba natin siya masusolusyonan? Opo. Doon sa binanggit niya rin kahapon, Professor, tungkol po doon sa sinasabi niya, yung banta niya na i-veto po yung budget na hindi aligned sa plano ng administrasyon. Ang sinasabi niya, kahit daw mauwi sa reenacted budget, okay lang. Sa perspektibo niyo po bilang isang political analyst at professor din po dyan, at professor na nakakaintindi ng mga bagay na to, ano pong implications niyan sa relationship po ng Pangulo sa legislative branches? Ano pwede bang magsilbi na parang nginig dun sa mga kaalyado niya at sa mga hindi niya rin kaalyado? Dalawang punto po, DJ Chacha. Una sa lahat, hindi rin din po maganda na reenacted yung budget. Kasi yung budget natin ngayon ay kitang-kita natin na maraming hindi nabigyan ng tamang pondo at lahat nga po at kung bubusisiin natin nandun sa mga pang-ayuda lamang, 'di ba? Pangalawa, ano muna bago ka mag-reenacted or i-veto niya, kung wala kang mekanismo na nakalagak na naman dun sa mga infra at flood control tapos hindi pa yan ayos, di parang kukuha lang tayo ng batong ipupukpok sa ulo natin. Kung yun ang sinasabi na nag-focus siya sa basic services, mas maganda na busisiin, mas maging transparent yung budget ngayon at mas maging maagap at maaga yung pagbusisi dun sa budget. Ikalawang punto, DJ Chacha, reflection din ito ng dynamic sa dalawang kapulungan sa Senado at saka sa
mababang kapulungan at sa Senado. So una, may mga allegations na lumalabas na hati ang suporta ng Pangulo pagdating dun sa Senate leadership. So ang tanong dyan, syempre, mapaprioritize din ba yung legislative agenda ng ating Pangulo? With of course, maaaring sabihin natin na hindi suportado ng presidente ang existing Senate President, pero lumalabas with the 19-5 vote sa Senado ay nakuha ni Chis Escudero yung majority or super majority ng mga miyembro ng mataas na kapulungan. So lumalabas dito na with their utmost trust and confidence, naniniwala siya o sila sa liderato ni SP Chis. So we have yet to see kung talagang magkakaroon ba ng gridlock pagdating doon sa panukala at doon sa budget na hindi align. Bigyan ko lang ng punto, DJ Chacha, ang critical dito kasi is yung bicameral conference committee. So ito yung miyembro o yung committee na both House of Representatives at saka Senate magpupulong upang i-finalize yung budget at magkaroon ng final version na yon ang ipapadala sa Pangulo. Nandito lumalabas yung mga yon, allegations na insertions, dagdag bawas, and so on and so forth. So ito yung critical na tingin kong dapat bantayan ng ating Pangulo at ng taong bayan, yung bicameral conference committee. Oo. Tama po ba yung pagkakaintindi ko, Sir Eric? Yung binabanggit niyo po kanina na nabanggit ng Pangulo na pag-vetoes, it could be negative on him kung itutuloy niya pong gawin yon? At tingin ko po, politically, it could have a negative impact kasi, syempre, gusto niyo hong maisaayos ang budget. Bumitaw ka ng mabigat na pananagutin. So, dapat masusunod kung ano yung in accordance doon sa NEP o National Expenditure Program na nanggaling mismo sa ehekutibo. Hindi ho ba? So, tingin ko may reflection siya at 'di ba, mabigat o malakas ang kanyang panawagan at dito papunta na makikita natin yung different version of firm PBBM. So tingin ko magkakaroon ito ng negative impact kung i-veto lamang at reenacted yung budget. Dapat masusunod pa rin din ang ehekutibo at kung ano talaga yung in accordance doon sa konstitusyon, which is education at ang priority thrust ng ating pamahalaan. Oo, so parang sinasabi nyo sa kanyang mga kaalyado, pwedeng negative yon, pero sa taong bayan, positibo yon. Kasi yung sinabi niya sa SONA, ginawa talaga niya. Tama po, tama po. Professor, ano ang tingin mo dito sa ganitong uri naman ng pag-aanalisa at kaisipan na kasi ito yung pangatlong SONA ng presidente. And then, ito ang kanyang pang-apat na SONA. So meron lamang siyang dalawang SONA, no? At ang sinasabi nga ng iba na siya ay patungo na doon sa sinasabing lame duck presidency. Yung bang eventually, ang mga kaalyado mo, lalo na sa Kongreso, mawalang ganang lampo, ay dahan-dahan nang maghahanap ng kanila po namang panibago, no, na magiging patron. No? So, after this, next year ay panglima na and then last na SONA. Ang basa ng iba, itong naging talumpati ng presidente ay populist nga, kasi kumbaga mas malapit-lapit sa ating pangangailangan, kalusugan, etc., kuryente, tubig, etc. At dito sa punto ng dulo, na sabi nga, nagulat din yung marami kasi ang kanyang salita ay mahiya naman kayo, pero ikaw muna, Eric, sa tingin mo, sino ba pinatatamaan ng presidente ron na mahiya naman kayo? Sino ba pinatatamaan doon? DPWH lang ba? Ako po, tingin ko pangkalahatan kasi pasintabi na rin din po Manong Ted, binuksan niyang usapin na yan. Yung mga nagpapalakpakan po doon, hindi ba pwede nating tanungin, sila mismo ang mga naglagay doon sa budget na yon. Nag-agree sila. Hindi ho ba? So yung mga nagpapalakpakan, medyo ang feeling ko, kung ako yung nandun, may awkward feeling. Una sa lahat, papalakpak ba ako kung medyo ako din yung ibang tatamaan ako neto? Mhm. So, maaaring ang kalahatan na gumagawa nitong mga bagay na ito. Opo. Pero kung babalikan natin nga ang mismong words, if I may engage you in this, Eric, para mas magandang ating talakayan,
Okay, babalikan ko lang yung mga words ng presidente, di ba? Oo, huwag na tayong magkunwari, alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto, mga kickback, mga initiative, SOP for the boys, etc. Sino ba ang kilala na nanghihingi ng SOP sa mga infrastructure of flood control projects? Sino ba humihingi ng kickback dito maliban doon sa sinasabing mga kasapakat sa departamento nagpapatupad? Sino ba, Eric, sa pagkakaalam mo? Manong Ted, syempre po, magre-refer tayo dyan syempre doon sa mga naglagap ng pondo. Mhm. Dun tayo babalik pa rin din dyan, Manong Ted. So, Mm. implementasyon ng DPWH, pero ang pinakamalaking question mark is yung mga naglagak ng pondo. Oo. Kasi dun yan eh. Dun dapat, Manong Ted, maging critical ang taong bayan at Mm. ang pamahalaan pagdating dito na Mm. i-assume Mm. natin for the sake of argument, Mm. meron talagang nangyayari. Open secret na ito. Ang tanong dyan, to move forward, tatanggapin na lang ba natin to, Manong Ted? Oo. O Oo. meron na dapat na gawin pagdating dito sa ganitong klaseng sitwasyon? Okay. Kaya nga ako pupunta ron, Professor, na ilatag ko lang itong itong kumbaga premise na mawalang galang lang hindi naman lahat, pero sa sinasabi ni presidente, pati yung nangyari sa budget at yung insertions. Hindi ba? Kaya nga nabalasubas ang budget at ngayon, laman na ng mga balita, imbestigahan din daw ngayon nila Senator Tito Soto at Ping Lacson, lumalabas nga na dito sinasabihan niya ay yung mga nandoon din. Hindi ba? Mawalang galang lang. Sabi mo nga, yung mga ibang pumapalakpak na parang awkward ba, di ba? Kung isa ka sa mga yon. Pero ito nga ang sinasabi ng iba. Considering na siya ay patungo na doon sa kanyang panunungkulan na baka eventually maghahanap na ng kakampihan na panibagong patron itong mga miyembro ng Kongreso, hindi kaya dalawang aspeto ang kanyang na-accomplish dito sa part na ito ng kanyang flood control, mahiya naman kayo speech? Una, pogi points, di ba? Kasi ang tao, ay, salamat. Oo. Nangako siya, no? Sa bandang dulo nito, medyo sabi niya rito, sa mga susunod na buwan, makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala mula sa investigasyon, pati na mga kasabwat na kontratista sa buong bansa. Ayan, kailangan malaman ng taong bayan ang buong katotohanan, kailangan may managot sa naging matinding pinsala at katiwalian. So talagang strong words ito, no? So pogi point sa atin. Kasi meron tayong aasahan na panibagong, promise na aasahan nating actionan. Pangalawa, kung ikaw naman yung mambabatas dito, parang meron kang Damocles sword, di ba? Naalala mo yung panahon ni Pangulong Duterte na noong nagbababanggit siya ng mga politikong involved sa drugs, yung mga politiko ay natameme at takot na takot kasi baka bukas makalawa sabihin sabit sila kahit na hindi, di ba? So in this case, parang ngayon, yung mga politikong ito na maaaring sangkot sa gantong uri ng katiwalian, nahawakan mo sa leeg. Meaning sige, hindi lame duck ako. Tingnan natin, napakaraming mga lugar ito na alam naman natin na nangyayari at baka kayo mabanggit. So anong tingin mo dito? Doon sa usapin na dalawa ang na-achieve mo, una, may pogi points ka, pangalawa, parang nahawakan mo din kahit papaano, ha? Oo, ang nito, ang kanilang kumbaga perhaps maaari mo sabihin na loyalty o yung pa ring suporta sa iyo. Magandang punto po, Manong Ted, no. Una, yung pogi points, sana hindi lang maging pogi points at alam naman natin na magandang lalaki talaga ang ating Pangulo. Pero sana magtuloy-tuloy ito kasi at the end of the day, Manong Ted, ang sukatan dito yung meron ba talagang mapanagot? That's one. Number two, ang kaibahan nito, walang binanggit as compared dun sa nakalipas na administrasyon kasi doon merong narco list na tinatawag na every official was actually talagang kinakabahan kasi doon sila o sangkot sila. May listahan ito. Wala pa. Magbibigay pa lamang sila. And we don't know if they will come up with a list. That's one. Number two, wag sanang mapolitika na parang ang dating moro-moro lang. Na maaring, kasi Manong Ted, reality check, may mga tatamaan ditong kaalyado. May mga tatamaan ditong malapit sa kusina. So ang katanungan dito, wala bang sisinuhin din ang ating
Pangulo pagdating dito. Kasi kung talagang papunta doon yung trajectory at papunta doon sa populist at tinitignan dito is continuity basically, gawin yung tama at talagang may mapanagot regardless kung kalaban, regardless kung kaalyado, yung kung ano yung tama at base sa ebidensya at base sa pananaliksik, kasuhan. Yun tingin ko ang makakapagbangon doon sa kung ano mang negative thoughts o ano man yung apprehension ng taong bayan doon sa kanyang leadership at sa gobyernong ito. Ayun. Well said, ano ha? Salamat na marami, Professor, sa iyong matalinong pag-aanalisa doon nga sa puntong yon. At the end of the day, nangako siya parang sa bigas lang. Di ba? Nangako ka, inaasahan ng marami itong katuparan sa iyong pangako. Kasi dito may timetable sa mga susunod na buwan. Hindi lang natin alam siguro kung anong taon yung buwan na to, no? Oo. Anyway, sa usapin ng bigas, yan ay isa sa mga issue na simula pa lang ng pagpasok ng administrasyon na ito, naging issue na. Yung 20 pesos na bigas. Anong basa mo dito sa kanya sinasabi na, oo, kayang ipatupad ito sa pangkalahatan ng bansa, pero kadiwa pa rin daw? Tama po. Ang pinakamalaking tanong dito, Manong Ted, yung sustainability at yung expansion ng mga tao. Tandaan natin, yung mga nakakuha lamang nung mga murang bigas parte ng mga sektor na talagang economically challenged. So ang tanong natin diyan is paano yung mga middle class? Ang umaaray din dito, Manong Ted, yung mga middle class, yung mga ibang sektor na kung saan talagang mas nangangailangan din ito. At higit sa lahat, paano ito masisigurado na sa susunod na administrasyon ay meron pa rin din na ganitong klasing halaga na 20 pesos at dekalidad kung matapos yung kanyang administrasyon. So ako ang katanungan ko dito, napakaganda, ang gandang achievement niyan, pero at the end of the day, again, yung sustainability din to na pagkatapos ng kanyang administrasyon ay tuloy-tuloy lamang ang ganitong klasing presyo sa ating mga bigas. Okay, Cha? Yes po. Professor, sabi nga ni Manong Ted dito kanina, and we understand of course, na limited yung time ng Pangulo to address all the issues na meron tayo. Pero yung ilan sa mga importanteng issue ngayon na problema talaga natin, una na, online gambling. Yung taripa na hindi po binanggit din ng Pangulo kahapon, okay lang ba na hindi po yun nasama sa SONA? Ako tingin ko po kasi sa sobrang dami na kailangan din pong i-cover. Pangalawa pa ang tingin ko gusto niyang mas mag-communicate dun sa taong bayan kasi matindi ang emosyon ng taong bayan pagdating dun sa nasaksihan na baha. At saka yung disgruntled yung taong bayan o nadismayado talaga pagdating dun sa pagtaas. Tingin ko sumentro itong sonang ito sa usaping ekonomiya at usaping sikmura na kung saan kulang pa rin din na pag-amin ng Pangulo yung serbisyo at kailangang agapan. Hindi lang ang sentro ng SONA, hindi lang yung serbisyong pagbibigay na kulang, pero mas agapan. Kasi naramdaman din ng taong bayan na parang ang bagal yata, parang hindi ganoon ka-responsive itong gobyerno natin sa ating mga pangangailangan ngayon. Okay. So tama lang din ba, Professor, na hindi siya magbangkit ng anumang lalo magpapahati-hati sa atin sa usapin ng politika, gaya ng impeachment, ICC detention, itong mga isyong ito na much more na magpapahati-hati sa bayan? Sa aking tingin, Manong Ted, tama lang po na talagang ito ay hindi binanggit ng Pangulo. Kung ako po bibigyan ng pagkakataon na bigyan ng grado at i-analyze pang mas malalim, napakaganda nung naging tenor at naging approach ng ating Pangulo. Maaaring sa pagpapakumbaba niya ay hindi man sinasabi na reconciliation, pero he means well for the country. Ibang aspeto na siyempre yung pagdating sa politika at siyempre ang pagbibigay naman ng serbisyo regardless kung anong sino-sino suportahan mo. Pilipino tayong lahat at walang sinisino dapat ang pagbibigay ng serbisyo at ito yung naging sentro ng ating Pangulo na kung saan I would commend the president in doing so. But of course, ang wishful thinking natin diyan, Manong Ted, is maisakatuparan lalo na yung huling-huli na binanggit ng ating Pangulo. Kasi kung nagsimula sa 20 pesos na bigas, mukhang ito na naman po ang aabangan
ng ating mga kababayan at isisingil nga po sa kanya. So sa pangkalahatan na Profesor, kung ang perfect score ay 10, ano ang grado sa inyo na Presidente sa zonang ito? Para sa zonang ito, no, yung kanilang mensahe lang, hindi sa performance ng kanyang administrasyon. Para sa zonang ito, Manong Ted, bibigyan ko ang ating Pangulo ng 7. Ayan, okay. So, ibig sabihin po, pasado naman din. Kasi nga sabi ni Professor, hindi, you cannot please everyone, Oo, pero mataas definitely. yun, no? Oo, pero nga, yun din pong, sabi nga niya, no, na iniwasan na yung much more na mag-trigger. Ng No? galit. Oo naman. Kasi, Tama naman. Oo. pag binanggit mo yung impeachment, itong Or ICC ICC, case. etc. O lalong magliliyab yung mga damdamin ng ilang mga sektor. O sige, so Professor, sa pinaka sa bandang dulo naman din, at tanungin ka lang namin, anong take mo dito sa decision ng Supreme Court sa impeachment na ngayon? Oo, ay iba't iba rin ang mga reaksyon, pero kumbaga ano ang kahihinatnan ngayon natin sa usapin nitong paghingi naman ng accountability ng iba, lalo pa at yung isa nagsasabi, di ba, na nagtatanong siya saan napunta yung pera ng bayan. Nagtatanong si VP Sara. Oo, meron siyang mga accountability rin na hinihingi sa pamahalang Marcos. Well, una po sa lahat, Manong Ted, from the word itself, Supreme Court, wala na pong ibang tataas na entity sa Supreme Court. Nagdesisyon ang Supreme Court, we may agree, we may disagree with the decision of the Supreme Court, pero ako ang tingin ko po, kailangan natin itong respetuhin. Maaaring hindi ito naging pabor. Ang nakakalungkot lang po kasi, Manong Ted, sa lahat ng nangyayari ngayon, pag hindi pumabor sa interes ng iba, 'di ba? Magsasabi tayo ng hindi maganda. Pag pumabor naman, talagang mas lalong nagiging hati yung ating bansa. At the same time, Manong Ted, nawawala yung focus natin sa talagang mabigat na issue. Kung nagdeklara na ang Supreme Court na ito ay unconstitutional, may pagkakataon pa ba para hindi ito ituloy? Diyos ko po, Manong Ted, sa dami ng trabaho ng ating mga mambabatas na dapat bigyan ng pansin, worth it pa ba ito? Although, syempre, pwedeng sabihin ng iba na, hindi, accountability din to ng ating ikalawang Pangulo. Pero, nagdesisyon ang pinakamataas na hukom o yung Korte Suprema. Kung kaya't ito ay dapat respetuhin. Kaya nga, meron tayong principle at dyan papasok, Manong Ted, yung principle ng co-equal branch at the same time, yung separation of powers. At pag may usapin, pagdating nga po sa legalidad, dyan po pumapasok yung ating pong Supreme Court. So, of course, may mga dissenting opinion, ang ibang mga legal luminaries din natin, may punto dito, may punto dyan, pero higit po sa lahat, ang tingin ko panawagan dito din, Manong Ted, is paano yung magiging action din ng ating mga mambabatas pagdating dito. Lalo na sa dami ng dapat na trabahuhin at bigyan ng pansin, worth it pa ba na ituloy pa rin din ito? May decision na sinasabing unconstitutional. Okay, sige. So napakasakto ng iyong binabanggit dito nga sa naging hatol na ito ng kataas-taasang hukuman. You may not agree but we have to respect it. All right. So, Professor, salamat na marami. Sa uulitin po. Maraming salamat po, Manong Ted and DJ Chad. Professor Eric Daniel de Torres ng UE Political Science